Ngayong araw nga ni ay gagala naman kami sa gubat para maghanap ng mga kakaibang nilalang. Bali nga ni may mga kasama kami ditong guest at ang isa pa ay galing pang Manila. Pumunta pa nga ni siya dito sa amin para ma-experience ang herping dito sa Bicol. Pagkagat pa lang nga ni ang dilim at papunta pa lang kami sa spot, ito kaagad ang sumalubong sa amin. Isang napakaganda at napakalusog na kwago. Sinyalis yata ito na makakakita kami ng magagandang nilalang ngayon dito sa gubat. Siguradong mag-i-enjoy ang galing sa Manila. Ito naman nga ni ang sunod na nakita namin, kakaibang insekto, parang may sungay siya oh. Maling dahon nga ni ang napuntahan niya dyan kasi hindi siya dyan makakapag-camouflage. Pag nakita siya dyan ng ibang ibon, sigurado kakainin siya. At ito naman nga ni ang sunod na nakita namin, isang 4-line tree frog. Okay lang nga ni nahawakan yan kasi hindi naman nga ni yan poisonous. Meron naman nga ni dito sa kabila isang house gecko. Meron naman nga ni ako dito nakita isang yellow-vented bulbul. Sayang nakatalikod siya, hindi natin makikitahan ng harapan yung bulbul. Ang ganda pa naman ang itsura niyan pag nakaharap. At ito naman nga ni isang napaka-cute na Asian box turtle or Coora philippinensis. Napakarami nga nito sa amin. Sa isang gabing gala sa gubat, hindi na mabilang sa daliri ang makikita namin yan. Meron naman nga dito sa napakataas na puno, isang bronzeback Dendrylapis marinae. Sayang napakataas niya. At ito naman nga isang maliit na huntsman. Munti ko pa siyang maapakan, buti napansin ng kasama ko. At ito naman nga isa pang bronzeback Dendrylapis marinae. Yan naman nga ay walang tinataglay na kamandag kaya napaka-safe niyang hawakan. Paalala lang nga huwag gagayahin ang paghawak sa mga ahas dahil napakadelikado. Lalo na kung walang sapat na kaalaman sa mga snakes. Meron naman nga dito isang stick insect. Nung unang kita nga namin dito, akala namin nakakita na kami ng kakaibang nilalang. Pero nung napa-ID ko nga ito ay family pa daw ng stick insect. Meron naman nga dito isang golden herb weaver. Kulang-kulang ang kanyang mga paa. Nakipaglaban yata ito sa kapwa niya gagamba kaya ganyan ang kanyang itsura. Meron naman nga dito isang marbled crested lizard. Ito yung nagiging kulay brown pag nai-stress. Pero ako nga kulay brown na hindi pa stress. Ay nako. May nakita naman nga dito si Macdo na yellow vine snake. Yan naman ay mildly venomous pero hindi sapat ang kanyang kamandag para makapatay ng tao. At ito naman nga nakakita kami dito ng napakalaking locust. Malaki pa nga yan sa aking daliri sa kamay. Ito naman nga isang millipede. Isa ito sa may pinakamaraming paa sa mga insekto. Tren naman nga ang tawag namin dyan or solo-solo. Mainit daw nga yan pag hinawakan. Nakakita naman nga kami dito ng beehive. Yan naman ang stingless bee. Nakakita naman nga kami dito isang draco or gliding lizard. Paborito nga yan habulin ng mga paradise tree snake. Kaya bigla na lang nga nahulog yung paradise sa lupa. Dahil nga sa kakahabol dito sa gliding lizard. At ayan, binabalik na nga siya kung saan namin siya kinuha para makapag-relax na nga siya. At ito naman nga nagpaparami na stick insect. Ganyan naman ang paraan nila para makapagparami. Napakaganda naman nga nitong mga dumikit sa puno. Parang naging maliit na forest nga ang itsura niya dyan. May stick insect naman nga dito na naglalabing-labing. Grabe, sobrang liit talaga ng male.